Yee! Haha! Ah, welcome sa pang-ilan na ba to? Pang-apat ba, pang-lima? O basta, welcome sa Basehan ng Batorado akong Batas. Itong episode na to, plano ko reviewin yung isa buhay battle ni Poison 13 tsaka ni Prince Rhyme. So, yeah! Papaalala ko lang sa lahat ng pinapanood ko dito at nire-review, yung hindi ko pa napapanood. At oo, yun. Kasi syempre parang ayoko naman i-review tapos naparod ko na rin. Alam ko na yung kahit pa paano yung mga punchline. Alam ko na yung nangyari. Ganun. More or less, alam ko yung nangyari. Alam ko yung naging resulta dahil lagi naman nakikita sa Facebook. Ina-announce ka agad pero wala akong idea sa material nila. So yun. Susubukan ko maging objective. Gaya na lagi ko rin sinasabi. At ang judging ko dito ay judging ko lang. Judging lang ng isang tao. So, yun. Kung meron kayong tingin na nakaligtaan ko kung ano pa man, ilagay nyo na sa comments. Yeah. Ah, yun lang. Ano pa ba mga dapat ko sabihin? Ha, lousy, ano? Pero, yeah, yun. Join na natin to. Prince Rhyme at Poison 13. Yeah, siguraduhin nyo ma-entertain ako. At shoutout kay Enigma, nakabatas shirt. Oh, gawa ng Kila Dream Illustrations. Yeah, solid. Game, panoorin na natin. Shit. Lahat ng mga kasama natin dito. Siyempre, isang pinakamalaking shoutout sa Rapolo. Silipin nyo, The Concept Store. Bagong tayo lang, bagong bukas lang sa Mandaue. Shoutout sa kanila lahat ng tulong at nakikiramay rin po kami sa pamilyang Cornea para sa kamag-anak nila pumanaw last week. Nakikiramay po sa inyo. At syempre, isang malaking shoutout sa kakaretiro lang kay Batas. Safe travels. Mag-iayos ang best para kay Batas, oh. Yeah! At Kakataba naman ng puso ngayon. Oh, lalo ko tuloy kayo na-miss. Fuck! sa kanan ko, Bataan at Bataan at Tansa, Cavite represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Poison 13. Namamaril ang pusi parang kuro dyan 100% daw parang taguro lang Pipinuhin ko kung gusto nyo ng durugan Purong-puro dito, puro-kuro-kuro lang. At sa kaliwa naman, Gentry Cavite represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Prince Rhyme. Malabo makumpara dahil iba ko bumangga sa amang dako mapunta talagang pangdayo bumangga. Ako ang tagagiba ng mga peking matangka. Respeto po'y di makukuha ng mga pesteng talaka. Sa Hypebeat, Wanda Clothing, Trillion, sa Egocentric. Sa makina ko syempre kay Alin, kay Jao, saka kay Kirk, John Mark, Doronila, Dakan. Let's go. Nanalo ng ko ito si Poison 13. Pili niyo mauna si Prince Rhyme. Tig-2 minuto dapat. Tournament battle to para sa Isubuhay 2023. Pakinggan natin. Unang banat, Gubat 11. Prince Rhyme. Let's fucking go, yo! 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 History muna tayo. Way back 2016, humingi ako ng battle kay Arik sa gubat at ang sabi niya, hindi yun hinihingi, kusa yung binibigay. Damn! Kung mahina yung damdamin mo, labis mo yung kikimkimin. Pero at least tinupad niya ha. Kaso binigyan ako ng lason, gusto na yata akong patayin. Pero mukhang iba ang kanyang pakay. Sa isip ko, biglang dumaloy na kaya niya ako pinababa ng gubat para lang sumibak ng kahoy, gang! So, eto na pala yung pinakamagaling daw sa 3GS. Seryoso? Nagyayabang ka ba o nangiinsulto? Binago na? King ina mo, di pa ako umaalis sa grupo. Oo, sa grupo na ituring nyo akong kalabaw dahil sa katawan ko na barako, kaya't alam nyong nasa likod ko lang tong kahoy sa tuwing ako'y nangaararo. Tas sasabihin nila, sinusulatan mo ko? Sa delivery pa lang halata mo nang ako'y masik. Kung talagang sinusulatan mo ko, ako sana ang unang panalo ni Bagsik. Pero siya daw ang next na luni na mas pinatindi at pinaastig ang kauna-unahang tamod ni Luns na sa duwende pinatalsik. Pero iilan lang kaming nakakaalam ng katotohanan, kaya dito ko na ihahayag na hindi katamod ni Luni.
Tamod ka ni Kamandag! Putang ina kasi, mag-iisip ka na lang ng pangalan, talagang tinangahan mo pa ng sobra. MC name mo, Poison, kakainom mo yan ng cobra. Magkaiba kayo ni Luniao. Si Luni, nung nag-away sila nung asawa niya, divorce agad, wala nang pansinan. Ikaw, nung nag-away kayo ni Patring, nagpaanal ka kay Lip Cram, real talk! Lahat ng sasabihin ko dito talagang mag-iiwan ng sakit. Kayong dalawa ni Lip, parang human centipede. Nagkakainan kayo ng puwet. Kasi mahal na mahal niya daw si Lip. At kahit tagabuhos man daw siya ng tae, walang kaso. Kaya habang hawak niya yung tabo at dahan-dahang binubuhos sa inidoro, unti-unti niyang nare-realize na may nadadagdag sa kanyang pagkatao. Palakpakan naman natin. Kaya pala panay, dikit ka sa kanya. Kasi sa tuwing nagbabawas siya, nadadagdagan ka! Deep lang, ganyan mang line mac, bobo ng putang inang to. Pero malamang, panay line mac na naman yan kasi mukhang kailangan mong magminor. Kasi yung PR na katapat mo, malaporye, kaya knockout tong McGregor. Yung tinuring yung kalabaw, pagtungtong, toro na. Kaya't anong silbi ng pagiging ahas ni Hindot? Tama nga sigurong nasa Gregor, yung talas kasi ikaw ang unang titiklop. Oo mga kabatch ko to noon, Jonas, Lipcram, Poison, mga uncrowned king na tila naghahanap ng sagot. At kaya nga ako bumalik para hawakan yung ring na hindi nyo maabot. Kaya balik tayo sa intro ko, yung history, tandaan nyo pa? Ito na yung tunay na rason kung bakit ko yun siniwalat na sa gubat nga nagawa kong makatapak. Talunin ka pa kayang ni minsan, hindi ko pinangarap. First round ni Prince Lime, may 3 akong nailista na kumbaga solid para sa akin yun. Yung kamot ni Kamandag, wala lang nakakatawa. Pero syempre naka ano yun. Nakatahi rin yun sa pagiging Poison 13. Di ba? Parang laro siya. Tsaka ang kulit na si Kamandag yung ginamit. Tamad ka ni Kamandag. Tapos kakainom mo yan ng cobra, parang wala lang nakakatawa dahil siyempre minsan ginagamit natin joke yung pag-inom ng cobra. So, okay yung pagkakagamit ng dalawang yan para sa akin, tsaka yung ah, nakipaghiwalay si Looney. Ikaw nagpaanal kay Lipcram. Yung ano na yan, ang kulit lang ng mga ideas kung paano na tatahi-tahi yung thoughts kumbaga. So, yeah, merong first round ni Prince Rhyme 3. Spatan natin ngayon yung yung first round ni Poison 13. Mag-ingay muna ulit tayo para kay Batas. Isa lang. Yeah! Pero kahit wala na si Batas, Dehins naman problema yon. Nandito yung mas malakas. Marami kong pruweba doon. Kung siya rayuma sa tuhod, kay Moko Jin sinalin ko. Siyempre ako naman polio. At tagilid standing mo, yeah! Speaking of standing, win record ko ay tumaas. Yung title ay kanino na. Kahit si Mark ay lumabas, naiwan niya anino niya. Kaya wagas kung mag-angas, at feeling mo bandido ka. Kung nawala man yung batas, yung ustisya nandito pa. Kaya arestado ka ngayon. Basahan ng Miranda rights. Pero ang masakit pa doon, tugma yun sa behind the bars. Pero ang masakit pa doon, tugma yun sa behind the bars. Wala mang warrant dito, pards. Inatake ang Tarages. Wala palang Miranda rights. Ang nangyari, cardiac arrest. Sabi sa akin sa GC Neto, yari at tapos ka na. Ilalabas niya daw yung kwento ng mga chicks ni Poise. Tanga! Kung puro issue banat neto, pare ko'y kapos ka pa. Kasi di daw siya babaero. Bakit yaw may choice ka ba?
Walang kumpa-kumpare, wasakan ng diwa to. Walang rebat pero ibabalik ko yung kandila ko. At kung patalasan lang, alam ko na ang hina mo at yung nawawalang talim. At yung nawawal... Sorry. Kung patalasan lang ulul, alam ko na ang hina mo. At yung nawawalang talim, nakalimutan ko puta na sa dulo ng dila ko. Tas iyayabang niyan sa akin, kakadiri niyang bitaw. Kahit binansagan na luto na natili kang hilaw. At kung usapang iskwating mas malala ka kasiyaw, basura ko ginawa kong pera yung sayo naging ikaw. Kaya paano ka pupuntos? Wala kang halaga't silbi. Lalo ngayon na ang kahulugan ng score ay pagbili. Alam nyo na mga hurado, di na kailangang ikwenta. Kung siya ang i-score sa akin, ako pa rin ang bebenta. Yeah. Malinaw yung round 1 na yung kay Poison. Pero minus na ginaya mo ako. Nela ka lang. Astig yung round. Nakapaglista ako ng pitong notables para sa akin. So, 7 against 3 ni Prince Rhyme. So, malinaw na round 1 kay Poison. Although, syempre, hindi ko na naman na-check yung oras ngayon. Pero, yeah, yun siya. Yung standing niya na scheme, solid yun. Tsaka yung wala ng batas, nandito pa rin yung hustisya. Solid yun. Yung tungkol sa pagiging pangit, pagiging single ba? Single, loyal, yata. Bakit? May choice ka ba? Ang kulit lang. Yun yung mga parang hindi siya wordplay, hindi siya metaphor. Alam mo yun, kumbaga simple and direct pero very effective gamitin na sa battle, di ba? Yung mga ganun. Minsan hindi kailangan na sobrang komplikado. Minsan kahit mga simpleng ganun, pasok na pasok eh. Depende kung paano mo gagamitin. So, yun. Tapos yung fake choke na nasa dulo ng dila ko, yeah, solid yun. Lagi luto pero nanatili kang hilaw. Tapos yung buong scheme ng basura ni Poison papuntang pera, tapos yung papuntang ikaw, solid din. Tsaka yung score, bili-benta na tungkol sa standing, tungkol sa battle, lahat ng layers at funds na kasama nun. Yeah, solid yun. So 7-3, Poison 13. Salamat sa shoutout, yo. Round 2, panoorin natin. Yo! Para sa akin may multi, may rhyme scheme, may 4-bar setup. Kaso yung punchline medyo mahina. Perhaps kay Sir Ari kasi medyo magagaling nga yung mga bagong pasok sa liga. Alam mo yaw, pag umiiyak ka sa inuman, lalo akong nai-stress. Putang ina mo, ikaw na yung nagloko, ikaw pa yung nade-depress. Huli pero di kulong. Mga galawan na ito ni Gonggong, magpapanggap lang siyang depress para makadepress siya ng utong. Kung gato, tangay na ganyan na itsura mo, lakas pa ng loob mo namang chick. Bakit? Pag nakabuntis ka, anong itatawag mo sa breed? Kung ganito manliligaw ng anak nyo, malamang sa krimen kayo masasangkot. Yung tipong ang ganda ng breed ng aso nyo, tas ganito lang, yung kakantot. At yung batang tinira mo, wala kang awa, nalulungkot ako. Naturingang menor, pero putang ina, hinarurot mo. Menor, hinarurot. Preno-preno rin, ha? Putang ina mo bayaw, di mo na mababalik yung mga nagawa mong danyos. Poison 13 na mahilig mambetsin ng 13 anyos. Kaya naman pala lalambot-lambot na to pagdating ng semis, yung finals, hindi maaabot-abot. Kaya sa linya mong latest, meron lang ako nadampot. Bayaw mukhang ikaw yata, yung kailangan magbalot-balot. Oo, nung laban niya kay Slack, niligawan niya ulit si Patring sa live. Sabi niya, Patring, pag nahulog ka ulit, siguro may balik ka na nun. Putang ina mo, winordplay pa. Yung trip neto, ang lakas. Sa kakaganyan mo, nagretiro si Batas. Putang ina,
Nakapag multi-crime scheme lang, feeling niya genius na siya at matindi. Pero hindi ka matalino yaw kasi may boba ka sa pisngi. Pero alam kong hindi yan boba ng milk tea, huwag mo kaming ginagawang hangal. Kung si Akata may sariling mundo, eto may sariling kanal. Tinalo to ni Sixth Threat nung na-frame up, nagpa-picture na lang pagkatapos niyang lumuha. Di bali daw di makuha yung panalo, at least may magandang kuha. Pinagbintangan pa si Luxury ang nagnakaw ng pabango para lamang mataboy. Biruin nyo, gumamit ka ng fumes para lamang mag-apoy. Kaso tinalo ka ni Lux. At yun ang epic Brad, yung kamukha ni Eugene Domingo. Ginawa kang shit na sinilid ka sa septic tank. Kaya anong panama nitong paawa na nagtangkang sumuot sa baboy? Oo, ngayong may sumampa na mabigat, marapat lang nalaktawan ko tong marupok na kahoy. Oo, isa kang maliit na sad boy, pero kahit ganyan ka, pinapangarap ka nilang makatapat sa finals ni Sak. Oo, everyone is rooting for you, kaya nga inugat ka na't lahat. Kaya, ikaw ang kanilang pambato sa social media sa pag-aakalang ako'y hindi makakahigit. Pero pagkatapos kitang talunin, itong 13 ala James Harden kasi burado ka sa net. Yeah, second round ni Prince Rhyme, may 4 ako na nagustuhan na ginawa sa kanya. Yung nabibwisit siya sa pagiging iyakin nito ni Poison. Na ikaw na nga nagloko, ikaw pa yung na-depress. Halala ang kulit tangina. Tapos yung pagkatas ng tinuloy pa niya yung scheme tungkol sa depression. So, ang ganda lang ng kung paano niya ginamit kay Poison yun. Tapos yung breed ng aso, tapos ganito lang kakantot. Ang kulit lang nung buong analogy. Tapos yung may sariling kanal. Yun. Solid ang 4 para kay Prince Rhyme. Pakinggan natin yung second round ni Poison. Linya mo bara-bara lang, yung linya ko matitino. Pangingilagan mong tapakan para bang nagpipiko. Dahil seryoso ako yaw, ngayon ka na mabibigo. Kung puro patawa ka lang, hindi ako nagbibiro. Kasi Prince Rhyme, putang ina, nakakatakot ka din. Prince Rhyme, putang ina, nakakatakot ka din. Kung tugmaan lang ulul, wala kang halong talim. Walang multi, walang bars at natatagong galing. Yung nagawa mong ipangalan, nagawa kong maging. Kaya kung ako ang 13, sino sa atin ang mas balas? Tinanggap mo yung nagawa mong pangalan, nagawa kong maging. Sorry, lista ko lang. Yung nagawa mong pangalan, nagawa kong naging. Something like that. Maging. Yung pala yun. Solid. alok kahit may laso ng mansanas. Apple of the eye, sa baboy lang tinatapat. Ngayon patay kang litsyon ka, mali ka ng kinakagat. Ito na ang katotohanang mas hubad pa kay Shaboy. Walang natatangay sa flow mong sobrang babaw ng daloy. Tuslubuwa na isinalang sa panggatong na kahoy para naman masabi nyo na deep yung utak ng baboy. Ano, deep? Sige, laliman pa natin nang malaman mo yung measure. Parang nasa Mariana Trench, hindi mo kaya yung pressure. Nag-agaw buhay sa aking lalim. Tunay na makata, di ba? Kita nyo pagkakaiba? At pagkatapos na malunod, CPR magpapahinga. Sige, ako na yung depressed na sa problema nagpalamon, sa bangungot ng kahapon. Oo, grabe ang lalanon. Pero kahit na gano'n, nakatayo at nakabangon, tuloy lamang sa pagpala tuloy lamang sa pagpala para lang may mapala doon. Maraming ligang sinalihan, hinarap lahat ng hamon. At may pinakamaraming panalo, di man nag-champion. Kahit na malungkot, nagtagumpay at nakaahon, kung kayo yung masaya, ba't hindi nyo nagawa yun? Mga idol nyo takot, yung battle di kayang pukusan. Ako kahit may problema ay nagagawang buhusan. Tournament kaliwat kanan, tinrabaho ng lubusan. Ang tunay na magaling, hindi takot na maubusan. Sino ba? Sino bang mga takot maubusan? Sino ba yan? Okay,
Second round ni Poison, nakapaglista ako ng 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 na solid na punto sa kanya. So, dikit yung round 2 nila pero 5-4 ang scoring. So, first 2 rounds kay Poison. Ito yung mga notables para sa akin sa second round. Yung nagawa mo panghalan, nagawa akong maging, yun, nilista ko, di ba? So, siya, tapos yung mali ka ng kinakagat, ah, solid yung pagkakalaro ni Poison doon ng mga bagay-bagay. Tsaka yung yung utak, deep, deep yung utak ng baboy, deep yung utak ng baboy, parang gano'n. So, yeah, kumbaga, Filipino accent na laro. So, yeah, CPR, magpapahinga. Solid yun. Muntikan lumagpas sa ulo ko yun. Ganon. Pero solid. Tapos yung nagpapala para may mapala doon. Parang ganyan. Yun yung 5 na solid. Okay na okay. Shit. Round 3, panoorin na natin. Ang ina, ang galing. Kaso medyo nakakatanga. Biruin nyo, pumunta pa ng gubat para lang magdrama. Yaw, pinakinggan ko yung bago mong love song. Hanggang ngayon, sound trip ko sa bahay. Putang ina mo, Poison, hindi halatang kantot lang yung pakay. Lumalabsong pa si Tarantado, puro katangahan naman yung dulo. Title ng kanta, Dream Girl, tas yung mga babaeng napupulot, mga mukhang bangungot. Di ba tropa mo si JD? Imposibleng hindi pa nag-ano. Oo, tropa nito si JD. Kaya nung unang kita ko sa'yo, ako'y tila nabagabag. Di na mapanatag kasi yung Poison 13, siya buyon sa Bataan. Pinaganda lang yung tawag. Siya daw si Moco Jim. Lahat kaya niyang gawin at gayahin. Putang ina mo, nerdo. Kaya pala nung magkasama kayo ni Lipram, Minoko Jim mo si Serdeo, laplapan pa more. Sabi niya kay Topper, gusto kong maging bobo, pero di ko kayang gawin. Putang inang to. Gusto mo palang sumali sa laro ng mga bobo ni Castillo? Ayaw mong maging tanga? Hiring sila. Bagay ka dun kasi di ba dapat magpapakamatay ka na? Real talk! Kunento sa akin ni Pistol, natatalon ka na sa imbornal. Tila wala ka Tila wala ka ng pake. Oo, sa imbornal niya na piling tumalon. Shit happens daw kasi. Pero yaw, seryoso. Bakit naisipan mong magpakamatay? Kasi hirap na hirap ka na? In terms of financial income, hindi hamak na mas malaki TF mo sa akin. Tinutulungan ka pa niyang makaabante. Kilala pangalan mo, may decent views, may guesting at gigs ka pa parate. Kaya mong kumita ng 100,000 sa isang buwan, kaya wag ka diyang maarte. Hindi ka na mahirap ngayon, Poison, sadyang kulang ka sa diskarte. Pag kumita, todo waldas. Pag naubos, hindi na alam kung saan tatakbo. May mga tropa pang penerwisyo para lang mautangan mo. Sumisikat ka, pero di tumataas yung TF mo. Ano, hindi mo pa ba napagtanto na ultimo mga organizers, binabarat ka na kasi alam nilang kailangan mo. At meron sa akin nakapagsabi na isa daw sa rason kung bakit ka magpapakamatay, babae. Halatang uhaw ka sa atensyon. Kasi alam naman namin na kaya mo gagawin yon para lang mapansin ng taong niloko mo sa relasyon. Nahihirapan na ako, bayaw. Hindi ko na kayang kimkimin to. Yan, hahawak-hawak ka ng suso, tas pag hiniwalayan ka, didibdibin mo. Dali ah. Yan. Sa lahat ng mga walang susuko. Yan. Seryosong shit yan na ginagamit sa battle pero yan, sa totoong buhay walang may gusto ng ganon. Yeah, so kapit lang kapit lang boys kung totoo man yun o kung ano man. Yeah. Tanggapin mo na lang ang katotohanan na habang nagpapatuloy ang eksistensya mo, dalawin ka man niya, araw-araw ka pa rin dadalawin ang konsensya mo.
Parehas lang tayong may bulong bayaw, oo, totoo yan. Mga nagsasalita sa likod ng aking isip na sumuko na sa hamon, mga pangarap ay itapon, wala ka ng karapatan pa na bumangon, pero nag-reflect ako sa mga kamalian ko sa kahapon. Kaya nga ako nakaahon samantalang ikaw, naturingan kang lason, pero ikaw yung nagpalamon. Kaya sa mga hurado, may gusto lang akong iiwan na tanong, kung yung sarili niyang ang buhay, di niya nagampanan ng maayos, paano pa kaya yung pagiging kampyon? Yeah, round 3 ni Prince Nine, yung Dream Girl bangungot na ano niya, na scheme, solid yun. Saka yung tropa si JD. Tapos papunta sa yan ang tawag sa shabu doon sa kanila. Ang kulit lang pagkaka-imagine ng mga bagay-bagay. Yeah, tapos yung paghiniwalay ang kadidibdibin mo. Naitahi pa niya doon eh, no? Yun. So parang ganun siya. Okay, round 3 ni Poison. Ito na ang pagwawakas. Kailangan mong mag-ingat dyan. Baabrasuhin ko kahit ako ay kabalikat niyan. Tataniman ko ng bala ano man ang kahinatnan, dahil tingga lang naman ang kailangan ng mahinang yan. Tingga, mahinang, o teka lang, hindi ko pa sinasara. Yung technical naging technician, di mo gets? Sira ka ba? O sira? Technician, ang slow mo, hayop ka. Kalikutin ng maigi. Pag nagets mo, ayos na. O, ayos na. Hindi pa rin? Ang bobo mo talaga. Tigil mo yung pagrarap, wala kang talent, please. Nung secret battle nyo pa lang ni Lip Cram Mintis, nagmistulang Jason Kidd itong si Paring Prince, di man lang dumikit sa lip na parang flying kiss. Patalo ka sa grupo. Wala kang kwenta, Paring Jason. Carter niya na brief ang inuwi nung sinabing bring home the bacon. O Carter, Jason Kidd, puta di pa rin na-gets? Bakit di pa rin nahuli nanggaling na sa nets? Hoy Jason Pineda, mamamaalam ka na dito. Kahit ikaw ay natapat sa matapat mo na padrino, malamang ay faithfully magiging sound trip niya ni Iho pagkat journey ng Pineda Jovit Maldivino. O Jovit, aneurysm, mind-blowing ba lang yaka? Sa ganda ng mga pasabog parang Isabel Granada o pasabog. Granada, kita nyo yung hatid ng sulat? Isabel, Jovit, aneurysm, tang ina, sakit sa utak! Knockout round to. Tang ina, sakit sa utak. Ulitin ko. Jovit, aneurysm, tang ina, sakit sa utak. Isa sa mga gods kalaban mo. Isa sa mga gods kalaban mo. Huwag kang feeling star. Isa sa mga gods kalaban mo, hoy, huwag kang feeling star. Yung tugma ko, kargado ng mga hidden bar. Ay, sorry. Kung tugmaan lang... Ay, ano ba yun? Sorry. Isa sa mga gods kalaban mo, hoy, huwag kang feeling star. Yung baskululan ng napakaraming meaning par. Pinakitaan ko si PR nitong hidden bar, sunod-sunod yung train of thought na parang PNR. Napabilib na kagad kayo doon, putang ina, napaka-cheap. Mula kay MSAD at Slack, napahanga kayo legit. Patunay na kaya lahat ng 3GS kapag nag-spit. Yung train yung kinabiliban, ginawa lang naming simpleng trip. Patulog-tulog ka kasi, kaya naiwan ka sa jeep. Solid. Knockout round talaga sana yon. Kaso tangina, nag-stumble ng konti si Poison. Sayang. Pero malakas yung round na yon. Sayang, hindi lang naging perfecto. Shit. Yung mahinang yan, tingga, mahina yan. Mahinang yan. Trip ko yun. So, yung mga nakalista. Technician, sira ka ba? Ayos na. Yung buong yun. Solid, dire-diretso. Hindi ka man lang dumikit sa lip na parang flying kiss. Parang ganyan din. So, isa pa solid. Magkakatahi lahat yun. So, busog na kagad dun eh.
Tas Jason Kidd, Carter Brief, papuntang Nets. Na ayos din yung buong composition niya. Tapos hindi pa na siya natapos doon, papunta pa kay Jovit Baldovino. Ang kulit nakatahi lahat. Mind-blowing, Isabel Granada, aneurysm, sakit sa utak. Alam mo yun, napakadaming tuloy-tuloy na nakatahi na puro laro. So, yun, mismo yun. Papuntang PNR, Train of Thought. Tapos, Train Simpleng Trip. Kumbaga, kabit-kabit talaga lahat. O halos lahat. So, solid. Solid yung round na yun. Sayang lang talaga. Hindi flawless yung performance ng round. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan. So, hindi ko alam kung checkin natin yung oras. Gubat 11, Poison 13 versus Prince Rhyme. Maging ice bomb best para sa kanilang pareho. Yeah! Okay. So, malinaw naman dahil mas sakto rin yung oras lagi ni Poison. Mahaba yung third round niya dahil nag-choke siya. Pero mas sakto yung oras niya. So hindi ko kailangan isipan ng bawas. So 3 rounds kay Poison. Congrats sa inyo, Poison tsaka Prince Rhyme. Sinusunod kaya ang kalaban nito. Boto ng Urado, 5-0, advancing sa isa buhay, pagingay para kay Poison 13. Judges. Yo, Ilaya Uprising. Ang lakas nilang dalawa. Ang gandang entry sa isa buhay. Tapos sobrang shoutouts pa rin sa 3GS. Ganun sila magpukpukan. Ang lakas ng personals, ang lakas ng angles, ang lakas ng mga bara nila. Ang ganda sobrang ng setup ni Poison. Yung stutter niya sa round 3, parang hindi mo kailangan, pwede mong i-invalidate yun or hindi mo na isama kasi sobrang lakas ng round 1. Lalo na yung 3. Si Prince Rhyme ganun din, pero umangat talaga si Poison 13 yung sa laban na yun, kaya na solid. Congrats sa inyo yung dalawa, congrats Poison, congrats Prince Rhyme. Ayun, J Black. Hindi naman nag-judge si Ilaya Sabi ba siya kung sinong panalo ko nung per round? Binoto ko si Poison 13. Balis, in-score ko yung round nila 1 to 10. Round 1 ni Prince Rhyme, binigay ko 8. Sobrang linis nun. Kaso mas malakas si Poison 13 sa round 1 para sa akin, 9. Round 2 naman, 7 si PR, 8 si Poison 13. Sa round 3, lumamang dun si Prince Rhyme para sa akin. Pero sobrang lakas pa rin din Poison. Naapektuhan lang ng starter. Pero yung overall, panalo si Poison 13 para sa akin. Congrats. Marshall. Binato ko si Poison. First 2 rounds pa lang binigay ko na kay Poison. Pwede ko ibigay kay Prince Rhyme na third. Sobrang potent kasi ng style ni Poison. Okay, maniniwala kay Marshall. Hindi totoo mga sinasabi niyan. Even though hindi siya nagwa 1-2, pero yung pagkaka-structure niya ng bars na potent So, mas nagustuhan ko yung ginawa niya. 2-1 Poison. Pangs, sobrang lupit ng laban na talagang makita mo pinaghandaan nilang dalawa. Sobra rin yung pinakita ni PR. Kaso lang bawat round niya na sasagot rin ni Poison. 2 round binigay ko kay Poison. Tapos yung round 3, kita naman sa ni Poison. Binigay ko kay PR. So Poison. Ayun sa inyo, binoto ko si Poison 13. Nagkaroon siya ng mga stutter, stumble. Pero yung sa round 3 nga parang kahit hindi niya matapos yung round niya doon, parang sapat na yun para matumbasan yung round 3 ni Prince Rhyme. Pero sa akin, all 3 rounds, Poison 13, mas malakas talaga yung dala niyang material. Malakas yung dala ni Prince Rhyme Minsan nakala mo parang sa kanya na yung round. Pero pag in-spit na ni Poison 13 yung next na round niya, doon nagkakaiba. So, ayun, Poison 13, all 3 rounds. Yeah. So, yun, medyo pare-parehas kami na nakita. Solid. Congrats ulit kay Poison. Sino kayang kalaban mo? At Prince Rhyme, solid. Yeah, good game.
Ano ba? Ano sunod ko re-review? Re-review ko na ba si Battle Isayad? Di ko pa rin pinapanood hanggang ngayon eh. Bigyan nyo rin ako ng suggestions, recommendation, kung ano man. At yun. Pag napanood nyo to, ibig sabihin kinabukasan o basta sobrang lapit na ng dudutan. So lahat ng taga dito sa Toronto at Greater Toronto area ay sana magpunta doon. Actually, kahit hindi kayo taga dito banda, pwede naman kayo lumipad. Puntahan nyo. Dudutan. Search nyo lang sa Tala Entertainment na page yung mga detalye. Pero yun, Dudutan, September 16 at 17 sa Toronto. Spatan nyo yun. Magkita-kita tayo doon. Ano pa ba? Ano ang gusto nyong sinabi ko na yun eh, laka. Di ano na lang, magkita-kita tayo next week. Malapit na lumabas Ginoong Rodriguez na vinyl under Pricing Records at Icon Records. Sa ngayon, yun na muna. Enjoy, salamat sa lahat na nanood at umabot dito sa parte na to. Kung di pa kayo naka-like o naka-subscribe pala sa channel, mag-subscribe na kayo. Yun lang. Salamat sa oras, yo.